Noong 2014, nag-viral online at naibalita sa buong bansa ang larawang ito na kinunan sa isang Black Lives Matter protest sa Portland, Oregon, sa Amerika. Makikita dito ang isang batang African-American na umiiyak habang akap ng isang white police officer na nagbabantay sa protesta. Ang imahe, na binansagang "The Hug Felt Around the World", ay simbolo ng pagtanggap at pagrespeto sa kapwa, sa kabila ng pagkakaiba ng kulay ng balat at pinagmulan. Makalipas ang 4 na taon, ang bata sa litrato ay nasa balita muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang rason ay ibang-iba. Ang kanyang buong pamilya ay natagpuang wala ng buhay at ang batang minsan ay umantig sa puso ng napakarami, ngayon ay nawawala. Sa unang tingin, ito ay isang malagim na aksidente. Subalit di nagtagal, naungkat ang mga tinatagong lihim ng pamilya na pilit nilang itinago sa likod ng kanilang mga perpektong larawan at positibong captions. Isa itong paalala na ang #goals sa social media ay kadalasan kabaliktaran ng katotohanan kapag wala ng mga kamera. Ito ang kaso ng Hart Family Murders. Progresibo at free spirit. Ganyan inilarawan ng ilan nilang mga kaibigan at kanilang mga social media followers ang pamilya Hart. Kahit moderno na ang panahon, ang mag-anak ay itinuring pa rin na kakaiba. 2 babaeng magkarelasyon ang tumatayong magulang sa 6 na African-American na mga bata na kanilang inampon. Pero bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin ang 2 nanay sa kwentong ito, sina Sarah at Jennifer. Maraming pagkakatulad sina Jennifer Hart at Sarah Gengler. Pareho silang ipinanganak taong 1979, parehong taga South Dakota at parehong panganay sa kanilang magkakapatid. Nag-cruise ang kanilang landas nang sila ay pumasok sa Northern State University at parehong kumuha ng kursong elementary education. Sila ay agad na nagkagaanan ng loob at kalaunan ay naging magkarelasyon. Subalit inilihim nila ito sa kanilang mga pamilya at kaibigan dahil sa konserbatibong pananaw ng kanilang komunidad. Hindi tinapos ni Jennifer ang kolehiyo, samantalang si Sarah naman ay nagtapos na may espesyalisasyon sa special education noong taong 2002. Nang parehas na taon, nagdesisyon ng dalawa na isapubliko na ang kanilang relasyon. Ayon sa kanila, marami raw silang nawalang kaibigan dahil dito. Lumipat ang magkasintahan sa Minnesota noong 2004 at nang sumunod na taon, mula Gengler ay legal na pinapalitan ni Sarah ang kanyang apelyido sa apelyido ng kanyang partner na Hart. Ikinasal ang dalawa taong 2009. Pero bago pa man sila mag-isang dibdib ay nag-umpisa ng bumuo ng pamilya sina Jen at Sarah at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pag-aampon. March 2006 nang magumpisa ang 6 na buwang trial custody period ni Jen at Sarah sa 3 magkakapatid na sina Marquise, 8 years old, Hannah, 4 years old, at Abigail, 2 years old. Naisapinal ang kanilang adoption Setyembre ng parehong taon. Pero bago pala ang pag-ampon nila sa magkakapatid ay nagkaroon sila ng isang 15 anyos na foster daughter. May mga pinagsabihan umano sina Jen at Sarah tungkol sa mga reklamo nila tungkol sa dalagita. Kesyo may behavioral issues daw ito at kumakain mula sa basurahan. Isang linggo bago dumating ang magkakapatid, dinala na magkasintahan ang dalagita sa appointment nito sa therapist. Pagkaalis ng dalawa, tsaka palang sinabi ng therapist sa dalagita na hindi na siya babalikan ni Sarah. Ang pag-abandonang ito ng dalawa sa kanilang foster child ng ganun-ganun lang ay isa sa mga unang red flags na hindi nabigyan ng atensyon. At sa kasamaang palad, napakarami pang mas malala ang susunod. Sa ilang posts ni Jennifer matapos ampunin na magkakapatid, ibinahagi niya ang hirap ng pag-aalaga sa mga ito, gawa ng hindi magandang kinagisnan nila sa kanilang biological family. Ang sabi niya, sila raw ang nagligtas sa mga bata. Dahil kung hindi raw sila ang gagawa nito, ay sino pa ba? Ngunit ang hirap na pinagdaanan nila ay hindi sapat para pigilan silang mag-ampon muli ng 3 magkakapatid
na African Americans noong June 2008. Ang mga ito ay sina Devonte, 5 years old, Jeremiah, 4 years old, at Sierra, 3 years old. Ang biological na tiyahin ng mga bata ay gusto ring makuha ang kustodiya sa mga ito, subalit nagkaproblema kaya hindi niya sila nakuha. Nang hilingin niya ang impormasyon tungkol sa mag-aampon sa kanyang mga pamangkin, hindi ito binigay sa kanya dahil confidential daw ito. Pebrero 2009 nang may isa pinalang pag-aampon ni Jen at Sarah kay Devonte at sa kanyang mga kapatid. Simula noon, si Jen ay naging full-time nanay sa kanilang 6 na anak, samantalang si Sarah lang ang nagtrabaho para sa pamilya. Sa kabila nito, hindi naman sila nahirapan sa pinansyal na aspeto dahil bilang isang adoptive family, regular silang nakakatanggap ng financial assistance. Ayon pa sa mga report, 50% daw ng income ng pamilya ay nagmumula sa subsidiyang ito. Na mga panahong yon, tuluyan na rin ngang lumayo sina Sarah at Jen sa kanilang pamilya. Ang kanilang rason ay hindi pa rin daw matanggap ng mga ito ang kanilang relasyon. Pero wala itong katotohanan ayon sa kanilang mga pamilya. Kaya umano lumayo ang mag-asawa sa kanila ay dahil ayaw ng mga ito na napupulaan sila tungkol sa pagtrato nila sa kanilang mga anak. September 2008, napansin ng guro ng 6-year-old na si Hannah ang mga pasa nito sa kanyang braso. Inireport nila ito sa mga otoridad at sinabi ng bata na pinalo umano siya ni Jen ng sinturon. Pinabulaanan nito ni Jen at Sarah at sinabing nahulog daw sa hagdan ng bata. Agad namang isinara ng mga opisyal ang kaso. Ilang linggo lang matapos nito, tinanggal ni Jen ang 6 nilang anak mula sa public school at hinomeschool sila ng 1 taon. Nang sumunod na taon, ipinasara ang adoption agency na ginamit ni Sarah dahil sa mga violations nito, kabilang na ang hindi maayos na pagsiscreen sa mga taong nais mag-ampon. Ayon sa mga nakakakilala sa Pamilya Hart, ang mga bata raw ay well-behaved, masyadong well-behaved, na para na silang mga robot. Hindi daw nakikipag-usap sa iba mga ito at kapag may nagawang kahit napakaliit na hindi nagustuhan ni Jen, sasabihan niya ang mga ito na hindi sila pakakainin bilang parusa. Ilang beses ding nai-report ang mga bata na kumakain mula sa basurahan at nangunguha ng pagkain ng kanilang mga kaeskwela. Di umano, agad na pinutol ni Jen at Sarah ang kanilang ugnayan sa sino man na nagpahayag ng pag-aalala sa sitwasyon ng mga bata. Noong November 2010, muling inimbestigahan sina Sarah at Jen nang makitaan ng kanyang guro ang 6-year-old na si Abigail na mga pasa sa kanyang katawan. Ayon sa bata, pinagbintangan siya ni Jen na nangupit ng barya. Sinakal umano siya ng babae, inilubog ang kanyang ulo sa malamig na tubig at pinagsuntok. Dito na rin nabunyag na ang paboritong parusa ni Jen sa mga bata ay ang hindi sa kanila pagbibigay na makakain. Inaako naman ni Sarah ang pagkakasala at sinabing siya talaga ang nanakit kay Abigail at nagsisinungaling lang ang bata. Nag-plead siya ng guilty sa domestic assault at nahatulan ng 1 taong community service at probation. Nang sumunod na taon, inireport naman ng school nurse na sinabi ni Hannah sa kanya na hindi pa ito kumakain buong araw. Nang malaman nito, muli ay agad na pinull out ni Jen at Sarah ang kanilang mga anak mula sa paaralan at simula nun ay hinomeschool na nila ang mga ito. Dito na nag-umpisa na dalhin ng dalawa ang kanilang mga anak sa mga festivals at nature trips na kanila namang binabalandra sa social media ni Jen. Noong April 2013, mula Minnesota ay lumipat ang pamilya Hart sa state ng Oregon. Makalipas ang ilang buwan, may isang tumawag sa Child Welfare Hotline at inireport na tila maliit para sa kanilang edad ang mga anak ni Sarah at Jen. Bukod dito, napansin din daw niya na masyadong disiplinado ang mga bata, na humihingi sila lagi ng permiso sa mga magulang bago magsalita at halata ang labis na takot ng mga ito kay Jen. Dahil sa report na ito, binuksan ng Department of Human Services ang isang investigasyon. Ayon sa ilang taong kanilang in-interview, bukod sa hindi pagbibigay ng pagkain,
pilit din daw pinahihiga ni Jen ang mga bata ng maraming oras bilang parusa. Hindi rin daw nila pwedeng batiin ng happy birthday ang isa't isa at bawal silang tumawa sa hapagkainan. Nakarating na rin sa mga otoridad sa Oregon ang mga reports mula sa dating eskwelahan ng mga bata sa Minnesota at nakumpirma nga na 5 sa 6 sa kanila ay maliit para sa kanilang edad o yung tinatawag na undernourished. Nang kunin ang panig ni Jen at Sarah, sabi nila ay may problema lang talaga sa behavior ng mga bata, na sila ay mga drug babies at kung sino man ang kumekwestiyon sa pagpapalaki nila sa kanilang mga anak ay hindi lang matanggap ang kanilang kakaibang pamilya at pamumuhay. Nang kapanayamin naman ang mga bata, itinanggi rin nila na may nangyayaring pang-aabuso. Nanaigang salita ng Pamilya Hart kesa sa napakaraming ebidensya ng pang-aabuso at noong August 2013, inilabas ng Oregon officials ang kanilang report na hindi umano nila matiyak na may pang-aabuso o pagpapabayangang nangyari at naniniwala sila na ang 6 na paslit ay ligtas sa poder ni Jen at Sarah. Samantala, sa social media ay tuloy ang pagpapanggap ni Jen at Sarah na sila ay isang masaya, malaya at mapagmahal na pamilya. Pero nagbago ang buhay ng mga Hart noong November 25, 2014. Gaya ng kanilang nakagawian, isinama ni Jen at Sarah ang kanilang mga anak sa isang Black Lives Matter rally laban sa police violence sa Portland, Oregon. Makikita sa isang larawan ang nooy 12 anyos na si Devonte na umiiyak at may hawak na karatulang may nakasulat na free hugs. At siya ay nakaharap sa isang white police officer na nagbabantay sa protesta. Ang kuha ng photographer na si Johnny Nguyen sa sumunod na tagpo ay naging simbolo ng pag-asa ng pagkakaisa at ang nagpalapit kay Devonte sa puso ng maraming nakakita nito. Makikita sa larawan na magkaakap ang pulis na si Sergeant Brett Barnum at ang lumuluhang si Devonte. Dahil naging usap-usapan nga ang litrato, naging parang celebrity din ang bata. Dahil dyan, natuon din ang atensyon ng publiko sa Pamilya Hart at lalong ginanahan si Jen na ibilad sa social media ang mga scripted nilang family bonding at activities, pati na rin ang mga inimbento niyang pag-uusap nila ng kanyang mga anak. Dumami ang followers at likes nila dahil sa family goals at good vibes nilang content. Lingid sa kaalaman ng kanilang mga taga-subaybay, ayon sa mga nakakita sa totoong Pamilya Hart, matapos ng tawanan, pagyayakapan at pagkakantahan sa harap ng kamera, ang mga bata ay balik sa pagiging malungkot at takot. Noong May 2017, iniwan ng Pamilya Hart ang Oregon at lumipat sa Woodland, Washington. Isang araw ng Agosto ng parehong taon, nagulat ang kapitbahay ng mga Hart na sina Bruce at Dana DeKalb nang kumatok sa kanilang pinto ang isang batang babae 1:30 ng madaling araw at siya ay madumi at puno ng damo ang katawan. Napansin din nila na walang dalawang harapang ngipin ng bata na nagpakilalang si Hannah. Ayon sa kanya, tumalon siya mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay para takasan ang kanyang mga magulang. Ang sabi niya, "Don't make me go back. They're racist and they abuse us." Di nagtagal, dumating sa bahay ng mga DeKalb sina Jen at Sarah at hinahanap nga si Hannah. Nanginginig daw sa takot ang bata nang makita ang dalawa. Sabi ni Jen, sinungaling daw talaga si Hannah at mana umano ito sa biological mother niya na may bipolar. Ikinagulat naman ng mag-asawa nang malaman nila na 16 years old na pala si Hannah, gayong mukhang 7 years old lang daw ito. Iniuwi nila Sarah si Hannah at kinahapunan, natanggap ni na Bruce at Dana ang isang sulat na mula umano sa bata. Dito, sinabi nga ni Hannah na siya ay nagsinungaling, pero marami ang naniniwala, pati na rin ang mga DeKalb, na ito ay dinikta lamang sa bata. At kung babasahin nyo, ang mga salitang ginamit sa sulat ay hindi tipikal para sa isang teenager. Matapos ng insidenteng yon, naging mapagmatsyag na sina Bruce at Dana sa kanilang kapitbahay. March 2018, nang si Devonte naman ang palihim na pumunta sa kanilang bahay at nanghingi ng makakain. Aniya, hindi daw sila pinapakain ng maayos ni Jen at Sarah at sinasaktan daw sila ng mga ito.
Subalit iginiit ng binatilyo na huwag silang tumawag ng pulis dahil baka paghiwa-hiwalayin daw silang magkakapatid. Ilang beses pa sikretong nanghingi ng pagkain si Devonte sa mag-asawa at kinalaunan, sa kabila ng pakiusap ng bata, nagdesisyon sina Bruce na i-report na ang sitwasyon sa otoridad. Bilang tugon, nagpunta ang pulis at social worker sa bahay ng pamilya Hart noong March 23, 2018. Subalit walang nagbukas sa kanila kahit na alam nila na kararating lang noon ni Jennifer. Wala naman silang choice kundi umalis at bumalik na lamang sila umaga ng Lunes, March 26. Dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Hart pero na-realize nila na walang tao ron, pati na rin ang kanilang sasakyan. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa isang individual na bumabagtas sa Highway 1 sa Mendocino, California. May nakita daw itong nakabaliktad na sasakyan sa ilalim ng isang bangin sa gilid ng daan. Agad na natukoy ng mga rumesponde ang pagkakakilanlan ng mga biktima at na ilang oras nang lumipas matapos mahulog ang sasakyan. Sa mga sumunod na oras at araw, natagpuan ang mga katawan ng mag-asawang Sarah at Jennifer, parehong 38 years old, Marquise, 19 years old, Hannah, 16, Abigail at Jeremiah, parehong 14, at Sierra, 12 years old. Sa kasamaang palad, hindi na natagpuan pa ang mga labi ng 15 anyos na si Devonte. Ngunit sigurado ang mga investigador na nasa loob din siya ng sasakyan nang mahulog ito. Noong una, akala ng lahat ay isang aksidente ang nangyari sa pamilya Hart. Ngunit di nagtagal, lumutang ang mga detalye na nagpapakita na ito ay intensyonal. At matapos ng investigasyon, ito ay idineklara na isang murder-suicide. Napagalaman na walang kahit anong bakas o patunay na sinubukan ng nagmamanehong si Jennifer na ipreno ang sasakyan bago ito mahulog sa bangin. Ayon sa tests, mataas ang alcohol level sa dugo ni Jennifer at si Sarah naman at ang ilan sa kanilang mga anak ay mayroong trace ng gamot na Benadryl o yung gamot sa allergies na pampatulog. Nakakilabot rin ang mga Google searches ni Sarah mula noong araw na umalis sila ng kanilang bahay hanggang sa araw ng krimen. Kabilang sa mga ito ay, can 500 mg of Benadryl kill a 120-pound woman? What over-the-counter medications can you take to overdose? How can I easily overdose on over-the-counter medications? Is death by drowning relatively painless? How long does it take to die from hypothermia in water while drowning in a car? Naging malaking parte rin ng investigasyon ang mga akusasyon at reports ng child abuse laban kina Sarah at Jennifer. Nang suriin ng mga otoridad ang bahay ng mga Hart, napansin nila na parang may hindi tama dahil wala umanong indikasyon na may 6 na batang nakatira ron. Kapansin-pansin din ang lamesa at mga kamang hindi sapat para sa 8 tao. Marami ang naniniwala na natakot sina Jennifer at Sarah noong nagpunta ang mga alagad ng batas noong March 23. Natakot sila na mabuko ang pang-aabusong ginawa nila sa kanilang 6 na anak sa loob ng maraming taon at natakot silang mabunyag ang kanilang tunay na kulay. Kaya imbes na harapin ang kasalanan, humantong sila sa isang karumal-dumal na desisyon noong March 26, 2018. Teorya ng mga investigador na pagkaalis pa lang ng bahay ng pamilya patungong California noong March 24 ay planado na ni Sarah at Jennifer ang gagawin. Sa di malamang dahilan ay nanatili pa sila sa Fort Bragg, California ng isang araw at nakunan pa nga si Jen sa CCTV na bumibili sa isang supermarket. Sa loob ng 2 araw na ito sa daan, ginawa ni Sarah ang kanyang mga Google searches. At noon ngang March 26, Lunes, in-overdose ni Sarah ng Benadryl ang mga anak sa pamamagitan ng paghalo nito sa kanilang pagkain o inumin, at saka siya uminom ng toxic dose ng parehong gamot. Si John naman na nagmamaneho ay nagpakalango sa alak. Huminto ang sasakyan 70 talampakan mula sa gilid ng bangin. Tsaka ito umandar at nagtuloy-tuloy hanggang sa mahulog sa taas na 100 feet o 30 meters. Nagulat ang mga followers ng pamilya Hart sa social media
pati na rin ang mga nakaalala sa viral photo ni Devonte ilang taon nang nakakaraan. Parang isang bomba na sumabog ang balitang may pang-aabuso palang nangyayari sa likod ng kanilang mga perpektong larawan. Ang tanong ng marami, bakit nga ba nag-ampon ng napakarami ni Jen at Sarah kung ganito lang naman ang gagawin nila? Maraming posibilidad. Una, maaaring na-pressure ang dalawa na magkaroon ng isang malaking pamilya dahil sa kanilang kinalakihan. O pwedeng may gusto silang patunayan dahil pakiramdam nga nila ay hindi sila tanggap ng mga nakapaligid sa kanila. Pwede rin na pinansyal ang kanilang dahilan dahil madaming araw perang dala ang 6 na bata mula sa mga assistants at ayuda. Panay ang travel ng pamilya at sa isang bahay na isang tao lang ang nagtatrabaho, hindi nila kakayaning i-maintain ang ganoong lifestyle kung wala ang mga ayudang ito. May mga nagsasabi rin na baka may white savior complex ang dalawa, lalo na si Jen. Dagdag pa dito ang high na nakukuha nila sa paghanga ng mga tao sa kanilang pamilya online. Pero sa huli, walang kahit anong motibo ang makapagbibigay ng excuse sa pagmamatrato at pagpatay ni Sarah at Jennifer kina Marquise, Hannah, Abigail, Devonte, Jeremiah at Sierra. Dahil sa trahedyang ito, napaisip tuloy ang marami tungkol sa pag-iyak ni Devonte sa 2014 viral photo. Ito nga kaya ay para sa ipinaglalaban noong araw na yon? O baka naman luha yon ng paghihirap at paghingi ng tulong? Tulong na hindi na ibigay sa kanila ng sistemang dapat nung una pa lang ay promotekta sa kanila. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, paano kaya tayo gagamit ng social media nang hindi tayo nahuhulog sa patibong ng pagkukunwari? Share niyo lang ang opinion niyo sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement niyo sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Salamat po sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!